Okay class, sample problem number 3. Kinuha ko ulit ito kay Python Q sa last sa book. So, the compound bar ABCD has a uniform cross-sectional area of 0.25 square inch. When the axial force P is applied, the length of the bar is reduced. Reduced class ang sinabi, so nag-shorten. So, ibig sabihin, alam natin na compressive force by 0.018 inch. Determine the magnitude of the force P. Determine the magnitude of the force P. The moduli of elasticity are 29 times 10 raised to 6 psi for steel and 10 times 10 raised to 6 psi for aluminum. So, ano yung sinabi ng problem? Originally, ito yung compound bar natin. Nung na-expose sa force P, sinabi kasi na reduce. So, nung na-expose sa force P, na-reduce daw o na-shorten yung compound bar natin by 0.018 inch. So, umikli ito. Kaya lang class, ang problema dyan, ang sinabi lang ng problem, yung total na deformation. Tandaan na compound bar yung ABCD natin. So, ito ay composed ng steel tsaka ng aluminum. Ang sinabi lang ng problem ay umikli yung compound bar natin ng 0.018. So, ang hindi natin alam, gaano kalaki sa portion ng steel yung na-deform doon, tapos gaano kalaki naman sa portion naman nung aluminum yung na-deform din dun sa mismong compound beam natin. So, yan ang kailangan nating malaman. Malinaw dito? So, mula dyan, class, since ang sinabi ng problem, ang total deformation ay equal sa 0.018, ito yung deformation ng steel plus yung deformation ng aluminum. So, gawin natin equation. Total deformation ay equal sa deformation ng steel plus deformation ng aluminum. Malinaw? Kasi ang hindi natin alam, gaano kalaki na deform sa steel, hindi rin natin alam gaano kalaki yung deformation sa aluminum. Pero hindi naman yun ang goal. Ang tanong lang natin, determine the magnitude of force P. Kung gaano kalakas yung puwersa na nagpa-deform dun sa compound bar natin. So, given na ganyan, total elongation ay equal sa 0.018 inch equals yung force P. So, ano ba yung force P na tinutukoy ng PST? PST o force na na-experience ng steel multiplied by LST o yung length ng steel divided by area ng steel multiplied by E ng steel. Class, dito mo na ma-appreciate yung sinabi ko sa intro na P nung material, length ng material, area ng material, E nung material. Kasi dyan marami nagkakaligaw-ligaw. Tulad dito, compound dito, minsan yung aluminum yung ginagamit, dito aluminum yung ginagamit, dito steel, dito aluminum, naghahalo-halo ba? So, nagme-mekos-mekos na. So, doon nagkakaroon ng error. So, plus, baguhin ko yung sulat ito, P ng aluminum multiplied by L ng aluminum divided by A ng aluminum multiplied by E ng aluminum. Siyempre, para makuha may deformation ng aluminum, dapat puro aluminum na properties. Ngayon, kung para makuha may deformation ng steel, kailangan P ng puro steel na properties. Kaya lang, class, kung titignan mo mabuti figure, since compound bar ito, kung ano yung P na na-experience ng steel, siya rin yung P na na-experience ng aluminum. So, ibig sabihin pala, yung P ng steel ay equal sa P ng aluminum at equal ito do sa P na unknown. Malinaw? So, palit natin class, 0.018 equals P na lang ito multiplied, ano yung length ng steel? 18 inches ito, tapos 18 inches din ito, edi 36. So, yun yung total length. Divided by, tandaan na inch ito. So, ito rin, naka-format din to ng inch. So, tama lang. Mag-ingat, minsan fit yung binibigay. Divided by, area ng steel natin. Sabi, uniform cross-sectional area daw. So, kung uniform, isa lang ng cross-sectional area yung steel tsaka yung aluminum. So, 0.025. 0.25 multiplied by elastic modulus ng steel natin ay 29. Ito yung glass, 29 times 10
raised to 6 or 29 exponent 6 plus P multiplied by length ng aluminum mula doon sa figure ay 6 inches divided by uniform cross-sectional area, so 0.25 din ito, multiplied by elastic modulus ng aluminum natin ay 10 times 10 raised to 6. So, masosolve natin, 0.018 equals P times 36 divided by 0.25 times 29 exponent 6 plus P rin times 6 over 0.25 times 10 raised to 6. So, solvein lang natin. Paborito mong method, class, sheep solve. Yung P natin ay equal sa 2,443.82. So, tingnan natin, class. Yung unit nito ay PSI, so pound per square inch yan. So, ang unit na din nalilitaw dito, expect mo, ay pound. So, yun, class, ang ating final answer.